So ayan guys, ready to harvest na yung iba nating klaseng patatas. Harvestin na natin kasi nag-turn na siya ng paninilaw. Ayan o, yung iba nagda-dry na yung ano niya. Ayan, harvestin na natin yan. Ayan. So guys, samahan niyo ako. Yung pwede lang harvestin, yun lang yung pwede nating kunin. So samahan. Apat na variety yung tinanim kong potatoes guys. Tapos merong, hindi kasi magpareha yung potatoes. Kung ilang days, merong 90 to 120 days. So depende po sa klase ng patatas. Yung tinanim ko is isang russet, isang yellow potatoes, red potatoes, and also purple potatoes. Ayan. Pero yung purple ko guys, hindi pa siya ready. Nasa bucket ko lang siya tinanim kasi nung natira sa akin, isang pirasong sobrang liit. Kaya sabi ko, itanim ko siya sa aking paso. So mag-i-harvest ko yan soon kasi meron pa namang natitira. Kasi hindi kasi pantay-pantay, hindi pareha yung variety ng potatoes na isang harvestan lang. Merong matagal, meron ding di matagal. So, ayan guys, yung pinagtaniman ko dito ng potato, hindi siya gaanong malaki, hindi siya katulad last year na sa kabilang rice bed, sobrang lalaki ng aking mga potatoes. Yung russet ko ang lalaki, pero yung aking red potatoes, ang laki din naman, lalaki din naman ng iba. Pero itong brown na to, hindi siya malaki, maliit lang, yung ganyan lang kalaki. Pero last year ang lalaki niya, so ayan. Kasi every year guys, inipat-lipat ko sa rice bed kung ano itanim ko, hindi ko permanenteng, kung ano yung tinanim ko this year, ganoon din hindi. Iniikot-ikot ko para makultivate yung mga compost, yung lupa. So iyan, ang daming laman dyan guys. Isang puno lang yan. Yung isang piraso hinati ko, pero maliit lang yung tapos nila tinanim ko. Ayan, ang dami kong nakuha. Pero hindi nga lang siya masyadong malaki. Pero tama na rin yan guys. So ayan, ang dami kong na-harvest dyan. Ilang piraso lang yung tinanim ko, pero marami akong na-harvest. Dalawang variety lang yung na-harvest ko ngayon kasi yun yung ready na i-harvest. Tapos yung yellow ko at saka yung purple, hindi pa, baka mga sunod linggo or ano, tingnan natin. Kasi yung hinarvest ko yung pwede lang kunin. Kasi pag hindi ko siya kunin ng medyo may palatandaan pa ako, baka mamaya puro biyak-biyak yung aking patatas. Kasi hindi ko alam kung saan ko tinanim yung ganyan. Kaya mas maganda yung may mga tangkay pa sila i-harvest. So ayan guys, yung red potatoes natin, ang dami din yung laman. Ang daming laman sa isang puno. Kung hindi lang nalanta yung iba guys, siguro marami akong na-harvest. Yung yellow ko, ano tawag nito, may na-harvest ako, yung tawag nito, yung nalanta yung puno niya. Kaya ayan, maganda guys, sobrang saya ko kasi ang dami kong na-harvest sa aking patatas ngayon, yung ating red patatas. O ayan, masarap kaya yan. At saka gusto ko magtanim ng fingerling ba yun? Fingerling potato. Pero wala akong mahanap na ano nun, tawag nito yung pangtanim. Wala kasi akong mahanap. Kaya yan lang muna, apat na variety. Yung purple ko, hindi ko alam kung ilang piraso yung nagkalaman ba siya or hindi ba, kasi sa paso ko lang siya tinanim. Meron din, nag-try din kasi ako sa paso para tingnan ko. First time ko magtanim sa paso, tingnan ko kung marami bang laman sa paso or ano mangyayari. Kasi kung sa susunod, kung maraming laman sa paso, magtatanim din ako sa paso. Kumbaga, damihan ko na sa pagtatanim. Ayan, simula nung nagtanim ako ng patatas, hindi na ako bumibili ng ano guys, pangtanim. Kasi nga, yung pinag-harvestan ko, sinib ko para next year. Para hindi tayo bili ng bili, malaking tipid din sa atin yung mga ganun. Yung pwedeng isib natin para next year. Sinisave ko kaysa bili tayo ng bili. Kasi hindi rin biro guys, bili ka ng bili ng buto. Ang mamahal. Ma-in-order nga ako, hilit ko naman na order. So, itanim ko na lang siya next year. Maraming different variety yun ng peppers, mga ganyan. Kasi nakaka-amaze kapag makakita ka ng iba-ibang klaseng mga pananim. Kaya lalo akong na ano sa pag-garden ko kasi nga ang daming kakaiba, ang daming hindi ko na-experience. Yung pagtatanim ng patatas guys, never ko na-experience yan sa aming bukid kasi kadalasan tinanim namin doon sa bukid. Repolyo, pichay, carrots, mga ganyan, sayote. Pero yung mga kakaibang mga ano, hindi ko naranasan yan. Dito ko lang naranasan sa Amerika. Kaya gusto ko talagang ma-experience yung mga bagay-bagay na kaya kong gawin. Ganon ako guys.
wag lang tayong mag-arty-arty. Kasi pag mag-arty-arty, wala tayong makain. Joke lang guys. Kumbaga, ito lang kasi yung libangan ko eh. Wala kasi akong trabaho, nasa bahay lang. So, focus tayo sa ating pagka-garden. At saka yung pagka-garden ko guys, kahit nakikita niyo sobrang dami kong tanim, hindi lang po akong kumakain yan. Marami po. Kung sinong gustong manghingi, binibigyan ko. Kasi hindi ko rin naman kayang kainin yung dami-dami ba naman ng gulay. Hindi rin kaya. Kailangan din natin i-share sa iba. Sa gusto lang din. Kasi may iba naman na hindi gusto ng gulay. Meron ding iba gustong gulay. So, kung sinong gusto, bibigyan natin. Tapos, pag katagalan, siguro, pag katagalan na, lalaki yung ating garden. So, baka sakaling i-ano din natin, ibenta. Pero hindi pa ako sure guys. Sa ngayon, ini-enjoy ko muna yung pag-garden ko habang pwede pang mag-garden. Kasi sa winter, another challenge na naman sa akin kasi maggagawa ako ng greenhouse. Tignan ko kung anong mapag-aralan ko sa loob ng greenhouse habang winter. Kasi kung pwede akong magpag-grow ng... Hindi ko kasi alam paano i-operate yung greenhouse kapag may heater or may... Kasi diba yung mga greenhouse dito may mga heater, may mga... hindi ko pa alam. First time ko ma-experience ngayon kung hindi hindi ako bigo na naman sa aking greenhouse. May mga materials na kami. Kaso lang, sa sobrang busy, kung pwede nga lang akong gumawa, ginagawa ko na. So, ayan guys, sa isang piraso, sa isang puno, nakakaamis, ang dami kong na-harvest, kahit hindi siya gaano kalaki. Kaya sa susunod, ilipat na naman natin, maghanap na naman tayo abunuhan na naman natin yan ng compost or cow manure, chicken manure, para pampataba sa ating mga lupa, sa ating raised bed. Kasi every year, inaano ko sila, nilipat-lipat ko siya para yung lupa ba hindi masyadong maano. Kaya yan, nakakatuwa. At saka yung mga nakuha kong mga worm guys, sinisave ko yan, inaalagaan ko yan kasi pang pang fishing. So ayan guys, ang dami, diba? 2 variety pa lang yung na-harvest ko. Sa susunod, meron pa, marami pa tayong ma-harvest sa susunod. Hindi pa kasi siya ready. So ayan guys, ang saya-saya ko. Nakita niyo, hindi naman siya ganong kalaki. So okay na yan. At least meron, diba? Hindi naman natin yan pangbenta, pang personal lang din naman yan. So, maganda talaga yung taon-taon may natutunan tayo kung anong dapat natin gawin. Kasi never ko na-experience sa among bukid, guys. Dito ko lang na-experience sa Amerika yan. So, pasalamat din ako nakatira kami dito sa bukid para magawa ko yung gusto ko, kung ano yung dapat kong gawin. So, ayun lang guys. Bye! Pa, sa susunod natin yan.